Senadora, matagal na po kayong nasa public eye, 20 taon bilang broadcaster, tumakbo bilang senador, tumakbo bilang vice-presidente, tumakbo bilang senador muli. At kilala na po kayo sa ating buong bansa. Sa halalang ito, yung inyong pagtangkilik sa environment ang siyang pinakasentro ng inyong programa. Bakit po ito ang sentro samantala ang Pilipinas ay less than 1% ng problema sa kabuuan ng climate change? Senator Rojas, siguro po ay hindi nyo napag-alaman na ang Pilipinas ay isa sa 10 pinaka-vulnerable o delikadong lugar na tirhan sa buong mundo dahil tayo ay coastal o kabundukan. Pangalawa po, ang ating paghahanda ay halos alang-ala dahil sa ating kahirapan, dahil sa bahala ng ating pamahalaan, sa hindi bibigyan ng pondo, at sa ating hindi pagtunghay sa ating mga batas ng kalikasan, nakahain na, hindi lang sinusunod. So nakita natin sa panahon ng Frank sa ating panay, ikaw ay taga-Capiz, ako ay taga-Antique, ang daming namatay, nabuwisan ng buhay. Sa panahon ng Ondoy and Pepeng, hanggang mga middle class ay nasaktan, namatayan, nawalan ng buhay. Importante, ito ay nakakabit sa sikmura. Sa panahon ngayon ng El Nino, 8.8 billion pesos na ang nawala sa agrikultura at milyong-milyong pamilya na ang nagugutom. Ang kailangan gawin ng pamahalaan ay i-rehabilitate ang ating mga irrigation facilities. Kailangan bigyan ng cash transfers ang ating naghihirap na magsasaka. Kailangan bigyan natin ng NFA rice na libre ang pinakamahirap na pamilyang Pilipino na walang maaani ngayong Marso at walang pang matrikulo ngayong Hunyo. Ang issue ng environment at climate change ay hindi lamang sa Pilipinas kundi sa lahat ng mahirap na bansa sa ating mundo at yan ay nakakabit sa sikmura at sa bituka. Sa minatuod-tuod kay ginahambal mo nga taga Ilonggo ka manggali, taga Iloilo, taga Panay Island. So sa minatuod-tuod kahambal ka mambala sang tadlo nga inilonggo kag kung sa sina nga pamaagi sabton mo nga kung ngaman ining climate change nga hindi man kita ang problema, minatuod ang epekto ara sa aton. Pero nanugid man ang mahimo naton para maibsan o ma-menos ang climate change nga kontribusyon sang Pilipinas. Pinagmamalaki ko, ang aking lola ay taga-Pandan Antique. Ako'y pinalaki sa Malabuan, Rizal. Ako'y inalagaan ng isang masipag na Ilocanang taga-Paway, Ilocos Norte. Ang aking ama ay taga San Pablo, Laguna. Ako'y honorary Muslim princess ng Mindanao. Ngayon, ang climate change ay napakahalaga. Ito ba ay gagawin na sentro ng ating pamahalaan ngayon sa pagpasa ng Climate Change Act? Nasalamat, tinulungan mo naman ako kung di yan mahalagang issue ngayon. Ang ating mga magsasaka na nagkakaroon ng red tide, ang ating mga mangingisda nagkakaroon ng red tide sa iba't ibang lugar, yung fish kill na nangyari nung isang linggo, na halos nakalutang na ang mga pagkain doon. Yan ay issue ngayon at nakakabit sa sikmura. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now, Senator Loren, you may ask Senator Mar. It's your turn, ma'am. Senator Mar Rojas, personalan, ngunit tinatanong lang ng ibang mga tao, bakit po parang ang inyong alyansa po ay paiba-iba? Nasabi nila, walang paninindigan. Kayo po ay naging DTI Secretary ni Pangulong Erap. Noong October 2000, pinag-resign po niyo si Pangulong Estrada. Kayo po'y napremyohan ni Pangulong Arroyo, ginawang DTI Secretary ni Pangulong Arroyo. Nung ako po'y tumatakbong oposisyon kasama ni FPJ bilang Vice Presidente 2004, kayo po ay tumakbo kasama ni Pangulong Arroyo bilang senador. Tapos, pinag-resign niyo siya at minura sa Ayala Avenue. Ngayon naman, humingi ng basbas kay Pangulong Estrada. Tapos, tumatakbo kasama ni Noynoy. Saan ba ho ang inyong pag-alyansa? Senadora, ito ang sagot ko. Unang-una, yung hindi marunong sumunod sa patakaran, palagay ko hindi rin marunong sumunod tumisiplina sa sarili. Pangalawa po, iisa lang po ang partido na kinalalokohan ko, yan po ang Liberal Party. Magsimula nung simula hanggang sa ngayon, Liberal Party lang po.
hindi po ako yung nag-iiyak-iyakan doon po sa Senado nung hindi natuloy yung impeachment ni Pangulong Erap. At hindi ko po pina-resign si Erap. Kung tawagan po ninyo si Erap ngayon, sigurado ako, mabubuting mga salita ang kanyang sasabihin tungkol sa akin dahil maayos kami, naghiwalay ng landas, usapang lalaki, nagkaunawaan kami at maayos po. Ako naman po ay naging oposisyon sa kay Pangulong Arroyo dahil nakita ko mali na po ang kanyang mga ginagawa, mali po ang kanyang mga patakaran at hindi po pwede na sasang-ayon ako sa mga kamaliang ito. Simpleng-simple lang po, iisa lang po ang aking boss, ang taong bayan na siyang nagluklok sa atin dito sa ating pwesto at gagawin ko kung ano ang tama para sa kanila. Okay, dali po lamang. You have 18 seconds, sir. That's it? Okay, yeah, that's it. You still have... Rebuttal? Okay, now rebuttal, ma'am. 30 seconds question, please. Pero nakapagtataka po kung sino po ang nasa posisyon, doon po ang Liberal Party nakaalyansa. Kaya ito naman po ay hindi katanungan ko lang, kundi katanungan po ng maraming tao na pag nandyan si Erap, nakaalyansa kayo, tapos si GMA, nandyan, kayo tumakbo kasamang senador niya ng 2004, kami po mula 2004 hanggang 2010 nanindigan. Maski mag-isa po, ako'y nag-file ng Korte Suprema ng ating protesta para po sa panindigan para sa oposisyon. Kalokohan po yan, Senadora, dahil ako po ay inalok ni Pangulong Erap at inalok ni Pangulong Gloria na makatulong sa paniwala nila na may kakayahan ako, may magagawa ako para maisulong ang bansa natin. Diyan ko sinimulan yung pagpapamura ng gamot na ngayon po, kayo yung Lipitor na ininom ho ninyo, dati 100 piso, ngayon 50 pesos na po. Yung Norvas na 47 pesos, 22 pesos na po. Yan po ang mga programa na isinulong ko, Pangulong Erap, Pangulong Gloria. Pero ang tao po ang aking boss, sila parati ang aking susundin. Thank you. That's it. Tapos na po, ma'am. Thank you po. Ating pong balikan ang pulso ng bayan. Naniniwala ba kayo sa sinabi ng bawat kandidato? Unahin po natin ang pulso ng bayan kay Senador Mar Rojas. Ito. At ang resulta para kay Senador Loren Legarda. Ito po.